Sa baba ng manage, makikita natin ito. Ito. Then may X. Click lang po natin itong X. Yan. Hi guys, welcome back sa aking channel. Medyo matagal-tagal po ako hindi nakapag-upload guys. So, pero hindi bali. Ito na nga. Gagawa po ako ng panibagong video ngayon. So, ang video po natin ngayon guys ay kung sakali napasok tayo ng hacker. Kasi ito po yung maraming, may nagtatanong sa akin doon sa post ko kung paano natin malaman na nahack na ang Bendo natin. So, ngayon, ang gagawin natin kung sakali nalaman natin na may hacker na nakakonect sa ating Bendo, ay kung paano po natin tanggalin yung kanyang time. Paano natin siya maalis doon sa ating Peace Wi-Fi. And, paano natin malalaman kung saan ba yung cellphone niya doon, saan ang pwede natin tanggalin. At, paano natin siya i-block yung cellphone niya. Hindi na po siya ulit makahulog sa atin, sa ating Bend Wi-Fi. So, ganito po ang gawin natin. Ang una nating step, dito po tayo sa, gagamitin po natin itong cellphone. Kukonect po tayo sa aking Bend. So, hanapin natin yung Bendo ko yan. Yan po siya. Ang gawin natin dito ay gagamit tayo ng voucher. Yan kasi ang kadalasan ginagamit ng mga hacker. Gagawa po sila ng voucher na gagamitin doon sa ating Bendo. Ang pinakaunang dapat gawin natin dito guys ay kailangan yung Bendo niyo po o Peace Wi-Fi ay napalitan nyo po siya ng password. Yun ang pinaka number 1 na dapat nyong magawa. At saka meron pang pangalawang dapat nyong alisin doon sa Bendo nyo para kung sakali man meron silang voucher code, hindi po nila magamit sa inyong Bendo. So dito na po tayo guys. So ito po siya. Gagamitin natin. Papasok muna tayo sa kanyang admin para makakuha po ko ng voucher. So ito na po guys, nandito na po tayo sa admin. Nakapasok na po tayo, yan po. So makikita natin, kukuha po tayo ngayon ng voucher dito. May nagawa na ako dito na voucher. Yun po gagamitin natin para makakonect po tayo dito. So ito po guys, hanapin po natin yung voucher code ko. Ginawa. Gawin lang po natin dito. Mag-screen record pa pala ako guys. Ito. So ito po siya. Click lang po natin dito banda. Yan. Then punta po tayo dito sa voucher generator. Ito po. Yan. And then ito po. Dito po natin makikita yung voucher code. Ito siya. Meron po dito guys. Sana ba yun? Ay nawala pala. Sige lang.
gagawa muna tayo ng voucher code guys. Ito po, halimbawa 5 pesos ang time, then ang gawin ko dito 1 day, and length of voucher dito 6. Yan, ayan, okay na yan. Gawa tayo ng mga dalawang voucher. Yan po. So, click lang po natin dito sa generator. Yan. Ayan, may code na po tayo. So, ito po, ikakopy po natin itong voucher code. Ito po siya. Yan po. Ito. Kunin natin ito. Copy. Then, balik po tayo dito sa ating portal. Yan po. So, ito na po siya guys. And, paste lang po natin dito sa enter voucher. Ito siya guys, enter voucher. Isa ito sa dapat nating i-disable. Para kung sakali may voucher yung mga hacker, hindi na po nila gagamit yung voucher nila kasi mawawala po ito siya. Iwala ito siya. Itong enter voucher. Then, may video ko dito guys. Hanapin niyo lang po sa description ng video na ito. Pati yung kung paano natin papalitan ng password yung window natin. Hanapin niyo din po dito sa kanyang description. Ilalagay ko po para hindi na po kayo mahirapan. So, tuloy tayo guys. Submit lang po natin. Yan. So, ayun. May time na po tayo. 1 day guys. Ayan. Sinadya ko lang 1 day guys kasi for example lang ito. So, ayan. May time na po tayo. Ngayon, babalik po tayo sa kanyang admin para tingnan po natin paano natin malalaman na may voucher na ginamit sa ating window. So, ito. Balik tayo dito. Admin. Ayan. May time po tayo guys. Then, so, para po malaman natin kung may naghulog ba. Kung sakali hindi po kayo alam niyo sa sarili niyo, hindi po kayo gumawa ng voucher. Wala kayong binigyan ng voucher. Tapos makita niyo dito sa window niyo. Pag tiningnan niyo, may gumamit ng voucher. Ibig sabihin noon, hacker na po yun siya guys. Napasok na po kayo ng hacker ang window niyo po. So dito po tayo papasok sa sales inventory. Dito po sa pinakataas guys. Ito. Sales inventory. Titingnan natin kung sino-sino yung naghulog sa ating window. Dito natin makikita kung anong ginamit nilang pamaraan para po makakonect sa ating window. So ayan na po. Ito na po siya. So, punta lang po tayo sa baba dito. Yan. So, ito po sila guys. Dito po. Itong dalawa na ito. Ito po yung kliyente natin. Ito po yung naghulog sa ating window. Then, kung paano natin sila matatandaan, ito po yung IP niya. Kung makikita niyo itong dalawang cellphone na ito, client natin. Magkaiba po sila ng IP. So, pwede niyo sila diyan makilala. Pangalawa naman, itong Mac niya. Mac nung cellphone niya, ito po siya. Magkaiba po yan sila guys ng Mac. Then, kung gusto niyo naman siya i-block yung cellphone para hindi na po makahulog sa inyo, window, ito po yung gagamitin natin yung Mac niya. So, gagawin natin yan mamaya guys. Pagkatapos nitong
ginagawa natin ngayon. Kukunin po natin itong isa. So, dito guys, titingnan natin dito sino ang voucher, sino ang coin. Yan po. Yan po makikita natin yung nasa baba. Coin po yan siya. So, magkano ang inulog niya. Titingnan natin dito. O, pareho sila ng time. Ito po yung time nila guys. Kung magkano inulog nung coin. Yan o. Yan po siya. 20 pesos amount. Yan. And then yung voucher, ito po yung inulog natin na ginamit natin na voucher guys. Ito po. 'Di ba? 5 pesos, then 24 hours, yan po siya. Yan po. So, kung ganito makikita ninyo guys, halimbawa lang, then wala kayong binigyan ng voucher sa kahit sino man, then may nakapasok na voucher sa vendor niyo po. So, ayan. Hacker na po yan siya guys. So, paano natin niya siya tanggalin? Yung time niya, dito po tayo. Ito po. So, ito yung tatandaan natin, itong kanyang MAC address o at saka IP address niya. Ito po. Ito po yung madali natin matandaan. Itong IP kasi maiksi lang po siya. Yan. So, balik tayo doon sa second step natin. Punta po tayo sa user. Doon po natin siya tatanggalin. So, ganito po yun siya guys. Yan. So, tandaan natin ito. 2915 yung last niya. Yan po siya guys. 2915 yung last ng IP address niya. So, click lang po natin dito ulit. Dito. And then, punta po tayo sa user. So, ano ba yun? Ito po siya guys. So, kailangan pag tanggal ng time ng user guys, ay naka-online po yan siya. Kailangan connected po siya sa vendor nyo. Naka-online po yan siya guys. Then, pwede na natin yan siya tanggalin. Ito po. Saan yung dito natin siya matandaan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Ito. Diba? Ito po siya oh. Ito. Ito siya guys oh. 2915 yan po siya. Ito po yung gumamit ng voucher. Ito po siya. Yan. Ito po yung voucher ang ginamit niya. Balikan muna natin sandali guys para maka-sure po tayo kasi customer po yan, yung 20 ang inulog niya, customer po yun siya. Baka magkamali tayo magtanggal, patay tayo. Ito po, tingnan natin ulit saan ba yun si voucher. Ito po, ayan, 2915. Ano, voucher 2915, tanggalin natin yan siya. Balik tayo dito, then user po, yan, user. So, ito po siya guys, dito natin siya matatandaan. Ito po siya 2915, ibig sabihin nasa number 2 po siya. So, ito. Paano natin siya matanggal? Itong time niya. Dito po tayo guys. Punta tayo dito sa pinakadulo, itong manage. Sa baba ng manage, makikita natin ito. Ito. Then may X. Click lang po natin itong X. Yan. Hintayin natin ang resulta. Yan o. Ayan na. Ito na po guys. Then, click lang po natin itong clear. Yan. Yan. So, wala na po siya guys. Ang naiwan lang yung coin. Wala na po. Ngayon, balik tayo doon sa ating portal. Titingnan natin kung may time pa ba ito siya. Yung ginamit natin kanina na voucher, tingnan natin kung nandoon pa yung time niya.
tayo sa portal. May time pa ba siya? Ay, sandali guys. Umalis na rin siya. Wala na siya kasi sa time. Na disconnect po ako guys. Pasensya na. Disconnected po ako. So ito. Connect tayo ulit. So, ayan na po siya guys. Wala na po yung time niya. Ganun lang po pag disconnect sa cellphone na sa pakiramdam mo, hacker po siya. So, ganun po wala yung time niya. Ito, wala na po yung time. Ngayon, balikan po natin. Balik po tayo doon sa admin. Ang gagawin naman natin kung paano natin siya block. Ito. Block po natin siya para hindi na po siya ka-connect pa ulit sa inyo. Click natin dito. Balik tayo dito sa shares inventory. Dahil kukunin po natin yung kanyang MAC address. Yan po. So ito po siya guys. Tanggal na po yan siya. Wala na po yan siya time guys. Ito. So tandaan nyo guys. Ito po yung kakunin natin yung MAC po niya. Ito siya. Ito po yung i-block natin. Ito. Copy lang po natin ito. Yan. Ganyan. I-long press lang po natin. Tapos lalabas yung copy. Yan. Copy natin. Ngayon, punta po tayo dito. Click tayo ulit dito. Yan. Then, hanapin natin yung MAC control. Malapit po yan siya sa user. Ito po siya. Ito na po siya guys. MAC control. Yan po. Ito po siya. MAC control. Yan. Para po may lagay natin yung MAC address niya. Click po natin dito sa allow block MAC. Ito siya. Yan. So, ito na po siya guys. Dito natin ilalagay yung MAC niya ito. Paste lang po natin dito. Ayan. So, lagyan po natin dito ng date. Note kung kailan natin siya i-block. Yan. So, halimbawa, date ko ngayon. Ano ba? 29. 24 yan. So, pwede na po natin yan siya i-block guys. Click lang po natin dito sa block itong red. Yan. So, ngayon guys, na i-block na po natin itong cellphone na ito. Subukan natin siya i-connect. Ito po. So, ito po siya. Yan guys. Yan na po siya magkapasok guys. Ganito po kasi mangyari kapag naka-block na po siya. Na-block na po yung MAC address niya. Hindi na po siya makapasok dito sa
portal nung bendo na yun. So ito po. Ayan po guys, hindi na niya mapasok yung portal ng bendo. So maraming salamat guys sa panonood. Sana po may natutunan naman tayo ngayon.